Nakapag-test drive na kasi ako ng before Aerox. So Click 160 never. Ito yung first time ko nung pagkabili ko sa kanya. And may feedback kung talagang nagdadalawang isip lang kayo, kasi if nasa situation na kayo na nagdadalawang isip kayo, baka hindi mabigay ni Click 160 yung performance na hinahanap ninyo sa Aerox. Ako na nagsasabi sa inyo, boy. Yung VVA na sinasabi nila, famous kasi yun, sikat yun na technology ni Yamaha. Kaya yun yung sinasabi nila, when the VVA kicks in, hindi talaga magpapatalo yung Yamaha. Pero konti lang nakakilala sa ESP ni Honda. Yung ESP naman ni Honda, parang same functionality lang ni VVA when it comes to performance. Yung mga tao kasi, mas pinipili nila yung Yamaha kasi dahil dun sa design. Kahit naman ako, Yamaha fan talaga ako eh. Hindi ko naman itatanggi yun. Pero nasa point kasi ako na kailangan kong piliin yung Click 160 kasi this is more convenient when it comes to sa lahat overall. Okay naman yung seating position natin, yung seating posture sa business for sure. Etong gulay board na tinatawag o yung space between the seat and yung sa harap niya, yung batok. Wala kasing ganito yung Aerox kasi yung Aerox, yung tangke niya nandito sa harap. Ewan ko, may nakikita pa kayo, dilim na eh. Dito ako dumaan, may TEU kasi doon minsan sa kabila. Eh wala akong plaka pa, boy. 4 na araw pa lang to. Ito na lang muna yung problema natin. Wala tayong plaka, iwas muna tayo sa huli. So ayun, balik tayo sa topic. Riding posture, pang business wise. Eto pa, gasolina. Hindi naman siguro magiging number 1 yung Honda sa sales ng Pilipinas kung di dahil sa overall performance niyan. Don't get me wrong ha, isa akong number 1 fan ng Yamaha. Pero nasa point pa ako ng buhay ngayon na kailangan ko bang piliin tong Click 160. Kasi sa looks, ako boy bucha. Ewan ko na lang yung Aerox. Yan yung mga motor na sinasabi nga natin pag nagkakape tayo sa umaga, tinitingnan natin. Tsaka hindi mo naman ikakahiya tong 160 na to bucha. Ano na to eh. The Big 4 na yung brand na ito eh. Yung compartment or yung U-box, syempre lamang si Aerox. Pero lamang sa gulay board to. Mas komportable yun. Yung problema natin dito, magpapagas ka, kailangan pang bumaba ka sa yung gas tank, tapos nasa ilalim ng upuan. So kailangan mo talagang buksan, no? Kaya ayun, kung gusto nyo gumawa ako ng video na about talaga sa kung bakit Click 160 ang aking napili, eh gagawa tayo. Yun na lang muna yung gagawin natin for this video. Kung ano yung mga nasabi ko, wag na lang muna nating i-detail masyado para hindi na tayo mag-detail sa Click 160 versus Yamaha Aerox. Actually, hindi siya in the same category kasi dapat yung ikukumpara natin kay Aerox is si Airblade 160. Pero madami kasing mas trip yung Click 160. Kaya, ayun. So, hanggang dito na lang muna. Peace out!